So, hi. Hi, kamusta pala kayo? So, meron nga pa pala akong, anong tawag dito? Isang kakilala, na gusto ng tutorial about how do I use voiceover sa isang app. So, bali, ginagawa ko kasi yung mga voiceover ko and video editing ko using CapCut. So, meron pala ako sa inyo i-share. Ito lang naman simple kaalaman ko lang naman. On basic tutorial using CapCut. So, yung lahat ng mga video ko na ginagamit ko, so, doon ko lang talaga ginagawa sa CapCut. So, enhance editing. So, pag nag-start naman kayo na nag-edit, pag sa umpisa, bali, parang hindi niya pa masyadong magagamit. Pero kung tutuusin, siya yung pinakamas madaling gamitin application to use on editing, audio and video editing. Napakadali lang talaga. So, hindi ko na patatagalin to. So, i-share ko na sa inyo kung paano ko ginagawa yung paggagawa ko ng video. And so, ganito. So, ito lang. Umpisa na natin. So, ayan, start na tayo. So, dapat meron kayong application ng CapCut. Bago ang lahat, dapat meron kayong CapCut apps. So, ito, makikita nyo dito sa wall ko, meron akong CapCut. No? So, i-click ko na siya. Ayan. Then, may lalabas dyan na new project. As you can see, meron nakalagay yung plus na yan, new project. So, yan ang i-click ninyo. Ayan. And then, after that, mamili kayo ng video na gusto ninyong gawaan ng voice over. Gaya nito, like, eto, click natin to. Meron na kasi, yung isa kasi nagawan ko ng voice over na yun so hindi pala pwede na gano'n. So, may nag-message pa sa akin. Hindi ko na ikakat yun. Anyways, ayan. So, makikita nyo yung blue rito, meron nakalagay na add one. So, pwede yan dito sa isa kasi meron dito nakalagay photo. So, hindi naman photos yung i-edit natin. So, video lang tayo. Sa video lang tayo. So, ayan. Yung add one na yon. So, yun yung i-click nyo yung blue na add one. So, lalagyan ko na lang dito ng mga arrow. And then, pagka-click ninyo, try natin i-play maririnig ninyo dito yung original voice ko na, na wala pang edited. So, yan. So, original audio na. O, ayan. So, post ko. Then, back tayo ngayon. Back natin siya. Ngayon, makikita nyo yung mute. Click nyo yung mute. Ayan. So, pag plinay ulit natin yan, hindi na maririnig yung voice of, yung dyan, yung original audio. So, see, wala na yung original audio niya. So, ang gagawin natin ngayon, back ulit natin siya. Post natin ulit. Back. And then, paano natin ngayon? Umpisa na tayo para lagyan ng voiceover. So, dito tayo sa, click natin yung audio dito sa baba. Then, makikita nyo dyan, may mga lalabas dyan. I-slide nyo papunta sa kaliwa. Then, makikita nyo yung record. Then, pag-click nyo yung record, lalabas yan, yung kulay blue na yan. Ayan yung pipindutin ninyo para gawan ninyo ng voiceover yung isang video. O, anyway, meron tong counting na 3 seconds pababa. So, 3, 2, 1, ganun yung counting niya. So, ayan, meron din dito yung voice changer. Ayan. So, pagka nag-voiceover kayo, ganito gagawin ninyo. I-click nyo siya, ng counting siya, pero dapat yung i-voiceover ninyo is akma dun sa video ninyo. So, pagka nagkamali naman kayo, halimbawa like this, diba? Gagawa ko kayo, kunyari, nagkamali ako sa isang audio na ginawa ko. So, yan. So, eto na nga, naglagay nga pala kami dito ng wallpaper, tapos hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. So, stop. Yan, nakita niya, in-stop ko. So, ibig sabihin, pakinggan natin ngayon yung ginawa ko. So, back natin. So, ito na nga, naglagay nga pala kami dito ng wallpaper, tapos hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Diba? Narinig niyo yun? So, kayo meron pa isa ulit. So, start ulit tayo, balik ulit tayo sa record. Makikita niyo yung back na yan. Pag itong back na to. Pagka nag-voiceover kayo dyan, ayan, makikita ninyo ulit dito. Pwede nyo nang i-back na lang din. So, start ko ulit so, hindi ko alam kung paano dikit ang gagawin ko pala dito. Yan, i-stop ko. Dahil ayoko yung tunog, ayoko yung sinabi ko, click back. Then, ayan, nakita nyo. Yan, click ko yung back. Nag-start ulit siya sa pinaka-umpisa. So, ganun lang yung gagawin ninyo. So, ito ngayon, gagawin ko ng
pinaka voice over niya ngayon. So, start na ako ulit na okay, in 3, 2, 1. So, bale, ito na nga. Tinikitan na namin yung pakakabilang side kasi nahihirapan ako dito kaya nagpatulong ulit ako kay daddy. Kasi yung wallpaper na to medyo madikit na kasi sa katagalan. Yung iba nindikit. Pero pag dinikit mo naman na siya sa lamesa, hindi na siya ganun kadikit. Kaya, so, nilagyan ko na lang ng double-sided tape. Yung anak ko pa dyan, nandiyan pa singit-singit. Kunyari pa yan. So, nakita niyo yun? Ganon. Ngayon, ang gagawin ko dyan, so, gusto ko na yung tunog na yun. Pero, ibaba ko muna siya, ha? I-scroll ko muna pa back. Then, pakinggan mo yung sinabi mo. So, bale, ito na nga. Dinikitan na namin yung kabilang side kasi nahihirapan ako dito kaya nagpatulong ulit ako kay daddy. Kasi yung wallpaper na to. So, okay na sa akin yun, yung tunog na yun. Sa katagal. Post ko lang, ha? Then, click mo yung check. Just click the check one. Ayan, click mo yung check. Pag click mo yung check, automatic na yun yung audio mo lalabas. So, gusto mo lakasan yung audio mo, click mo yung green na yan. Then, meron dito nakalagay na volume. So, click mo yung volume. Ayan. Then, adjust mo. Max mo na yan. So, bali, ito na nga. Tinikitan na namin yung kabilang side kasi nahihirapan ako dito kaya nagpatulong ulit ako kay daddy. Kasi yung wallpaper niya. Ayan. So, inokay ko na yun, ha. O, ngayon, para makuha mo yung audio na ganun kalakas, click check. Yan. And then, meron kasi dito sa dulo, makikita ninyo yan, meron pinakadulo niyan, yung title ng application. So, di ba, ipi-play natin yan, ha. Play ko, makikita nyo yung, yan, CapCut, di ba? Paano natin tatanggalin yan? So, ngayon, back. Click yung dulo. Kasi may mga parang add-add yan, eh. So, click mo yung dulo, makikita mo yung delete. Yan. Click delete. Sorry kasi nawala na yan eh. Hindi siya pwede sa recording yan. Yan, click delete. Then back natin, makikita nyo wala na yung application sa dulo niya. So, ayan. So, ayan, di ba? Wala na siya. Paano isi-save? Click mo yung arrow dito sa taas. Yan. Click yung arrow sa taas. Exporting. Pag exporting, automatic yan nasi-save yan sa pinaka-gallery mo. Click done. Ayan. Then, punta tayo ngayon sa home mo. Punta ka sa home, punta ka sa gallery. Then, makikita mo yung ginawa mo is nasa pinakaunahan. Which is, nag-save na siya. So, click mo yung pinakaunahan mo na ginawa. And then, yan. Play mo. Wait na, yan. So, bali ito na nga. Tinikita na namin yung kabilang size. So, yan. So, yun na nga po, napanood na po din nyo kung gano'n po kasimple lang naman gawin. So, umpisa lang naman mahihirapan ka. So, umpisa mahirap talaga kasi ako nangapalang din naman ako. So, inaral ko. Ako, yan, on process talaga yan. Ganyan yung ginagawa. Hindi na lang din yan sa inyo. So, ako, eto lang naman eh, base lang naman din sa naging karanasan ko kung paano ko natutunan to paggawa ng mga video na to. So, sana may natutunan kayo sa paggawa ko ng video na to. And sana marami pa akong mailatag sa inyo. Oh, by the way, may next video pala is kung paano yung proper way para hindi kayo magkakaroon ng copyright. Natawa kayo doon, di ba? So, sa next video ko, although ako nagkakaroon pa rin ako ng copyright, so, on my next video, i-share ko sa inyo kung paano yung proper way para magkaroon, para hindi kayo makopyright sa audio ninyo. Kasi ako mapapansin ninyo lahat ng mga video ko is may mga tunog, may mga tugtog, kahit pa mga bago tugtog pa yan. So, bakit hindi ako nag-claim for the copyright? So, may mga ginagawa rin kasi akong paraan. So, yun lang po. Sana marami kayo natutunan. Maraming salamat po. Bye!